Aga, unang ang ipinagkwento ng mga mambabatas sa siklista na si Alan Bandiola ang nangyaring road incident sa Quezon City noong August 8. Anya, pauwi na siya habang binabaybay ang Welcome Rotonda nang bigla umunong pumasok ang isang kotse na kay Wilfredo Gonzales sa bike lane. Tinapik niya umano ito dahil wala na anyang espasyo hanggang sa magitgit na umano siya ni Gonzales. Nang time po na yun, nagitgit na po ako sa gilid sa loob ng bike lane. So wala pa akong choice kasi pag hindi ko po tinapik yung kotse niya, either matumba ako sa kotse niya, masagasaan po ako, o mabagsakan ko yung mga pasahero na nag-aabang ng sasakyan. Nilinaw ni Bandiola na walang pumilit sa kanya na makipag-areglo kay Gonzales at wala na rin anya siyang sama ng loob sa dating pulis. Pero sa bersyon ni Gonzales, sinuntok umano ni Bandiola ang bubong ng kanyang kotse gamit ang isang gloves na may hard knuckles, bagay na kunestyon ni Senators Ronald De La Rosa at JB Ejercito dahil batay sa ilang larawan ng insidente, makikitang walang suot na gloves si Bandiola. Pero giit ni Gonzales, posibleng tinanggal na umano ito ni Bandiola nang maaktuhan sa mga larawan. Dagdag ng dating pulis, minura rin umano siya ni Bandiola, bagay na itinanggi ng siklista. Pagtayo ko sa kotse ko, Your Honor, nakita ko bisikleta. Sabi niya, minura niya ho ako ng PI eh. Sabi niya, bigla ka pupreno kung hindi ka ba naman huminto ng bigla, hindi kita mababangga. Dali nagsabi ka daw sa kanya ng Wala po akong sinabi. Ha? Wala po, Your Honor. Wala. Kung mayroon man pong bumangga sa kotse ni Ginong Gonzales, malamang po hindi ako yun. Humingi naman ng tawad si Gonzales sa ginawang pagbatok kay Bandiola at pagbunot ng baril. Paliwanag niya na dala lamang umano siya ng galit dahil sa umano'y ginawa ni Bandiola. Aga sa ngayon nagpapatuloy pa yung pagdinig kung saan inungkat naman ni Senator Ejercito yung mga issue at reklamong kinasangkutan ni Gonzales. At yun mo ng update mula rito sa Senado, balik sa'yo Aga. Arlene, sa panig naman ng Quezon City Police District, meron rin bang mga representatives nila yung dumalo dito sa hearing at natalakay ba yung issue ng umano'y pagbibigay ng special treatment kay Gonzales nang magsagawa ng press con ang QCPD? Aga, nung bago tayo umalis sa hearing, ay hindi pa natatalakay mismo yung patungkol dun sa press conference ni Gonzales. Pero mayroong mga kinatawan dito ng Quezon City Police District at patungkol naman doon sa naging treatment. Nagsalita kanina yung siklista na si Alan Bandiola at nung natanong siya ng mga senador kung kumusta yung naging pagtrato sa kanya doon sa police station noong siya'y nagreklamo kaugnay dito sa nangyaring insidente, ay sinabi niya na naging maayos naman daw yung naging pakikitungo sa kanya at talagang wala umanong pumilit sa kanya na makipag-areglo dito kay Gonzales. Mamaya aabangan natin kung matatalakay na o matatanong na ng mga mambabatas yung patungkol sa naging umano'y special treatment ng QCPD kay Gonzales. Aga. And tungkol doon sa hearing na ito, may kasunod pa ba na hearing ito at personalidad na ipatatawag, Harleen? Aga, sa ngayon hindi pa natin masasabi dahil ongoing yung hearing, pero mamaya kapag patapos na itong hearing, doon natin malalaman yung magiging desisyon ng komite, partikular na ni Senator Ronald Bato de la Rosa na siyang chairperson itong Senate panel, kung i-adjourn na ba o isususpend lang muna at magkakaroon pa o magpapatawag pa ng susunod na pagdinig dito sa Senado. Aga. Maraming salamat, Arlene Delgado.